Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Nandito kami ngayon sa may Sitio Barilis, Barangay Nailon sa Bogo City, kung saan patuloy ang pagbaba ng bahagi ng kalsada dito sa kanilang lugar sa tuwing nagkakaroon ng mga aftershocks o pagyanig. Pakita namin sa inyo ha. Ito ho mga kapatid, halos ano na ho ito, 1 meter na yata yung ibinaba no nung kalsada. Dito kami ngayon sa medyo babang part, yung kasi yung main road, pero yan no, mga 3 feet to 4 feet, depende pa. Doon sa part na yon talaga mas malalim pa ho no. Ang reklamo ng mga residente, kada pagyanig, patuloy nga doon na bumababa pa itong lugar. Nagkaroon din ng mga malalaking crack dito sa area at patuloy pa nga po yung mga aftershocks na naranasan. Nandito na rin ngayon ang ilang mga tauhan ng PHIVOLCS, no? Nandun sila, in-inspection nila yung area kasi nga malapit lang din dito yung Bogo Bay Fault. So kung sakasakali magpatuloy na bumaba ito, pwedeng mahiwalay na siya sa pinakakalsada. Ang problema, meron pong nasa halos 6 na po o mahigit 6 na pong households ang nandito. Ano hong kinababahala ninyo, sir? Yung bitak lang, yung barang ano nga palagi lang bumibigay. Kahit kunting ano, bigay na naman ulit. Ganyan talaga yung inaano sa mga tao dito. Oo, natatakot kayo na baka bumagsak. Oo, marami pa naman tao dito. Maraming tao. Oo, sige. Ayan, isa siya sa mga naninirahan ho dito sa may Sitio Barilis Pero yun nga mga kapatid, well, humihina naman na yung mga aftershocks, sabi ng PHIVOLCS, on the 10th day ng tapos ng magnitude 6.9 na lindol. Pero ito yung ilan pa sa mga epektong nakikita dito sa lugar. So kaya nandun pa rin yung takot o pangamba ng mga residente sa ganitong klaseng sitwasyon sa kanilang lugar. Maalalang ang Bogo City ang naging epicenter ng naturang malakas na pagyanig kung saan dito nga rin nakita yung Bogo Bay Fault. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.